Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Nasapit naming malwalhati ang takdang sandaling ito ng aming pagpapasalamat. Salamat po. Halos 1 taon na naman ang lumipas sa buhay namin. Mula nang kami ay huling pagsagawa ng ganitong pagpapasalamat. Dininig mo aming mga panalangin. 1 taon kaming naglakbay. Itinawid mo kaming mapayapa. Nakarating kaming muli sa aming pagpapasalamat sa taong ito. Hindi namin kayang bilangin, Ama, lahat ng kabutihan mo sa amin. Sa loob ng taong ito na malapit ng lumipas, kung paano mo kami itinaguyod, paano mo kami iningatan, kung paano mo kami pinagpala sa kabila ng aming abang kalagayan.
Salamat, Ama. Kulang ang pananalita, kulang ang sandali para isa-isahin namin ang lahat po ng kabutihang loob mo sa amin. Maawa ka na lamang po. Tanggapin mo ang aming pagpapasalamat. Huwag mo nang tingnan ang aming pagkatao. Marami kaming kapintasan. Marami kaming pagkukulang at pagkakasala. Binubuksan namin sa iyo ngayon ang aming mga damdamin. Nanunumbalik kami sa iyo, Ama. Maawa ka, muli mo kaming tanggapin. Tanggapin mo ang aming panunumbalik. Labusan mong pawiin ang aming mga sala. Maawa ka po, tanggapin ang aming pagpapasalamat. Halika na, Ama. Padama mong tinatanggap mo kami. Pinagiging dapat mo ang iyong mga anak. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo. Hindi mo kami pinabayaan. Tinupad mo ang iyong pangako sa amin na iyong mga hinirang. 1 taon ang lumipas sa buhay namin. Salamat sa pag-alalay mo sa panahon ng panghihina. Pinalakas mo kami, Panginoon. Salamat po sa pagbibigay ng inspirasyon. Salamat sa pangunguna mo sa amin sa paglalakbay. Mahirap ang lakbay, ngunit hanggang ngayon ay narito kami. Sapagkat, Panginoon, Ikaw ang aming tanglaw. Ikaw ang patnubay namin sa aming paglalakbay. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sinasamba ka ng aming mga puso't kaluluwa. Tanggapin mo kaming lahat, Panginoon. Muli mo kaming ihingi ng tawad sa Ama. Muling pagpalain kaming magkakapatid. Ama, mag-aaral kaming muli ng iyong mga salita. Kahabagan mo po, igayak ang aming mga puso't isipan. Gawin mong sisidlang hirang ng iyong mga salita upang patuloy na magsilbing ilaw at gabay namin sa aming pamumuhay. Mamalagi po kami sa daan ng kaligtasan. Mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na kapatid, nagkakatipon po tayo ngayon upang mag-alay ng pagpapasalamat sa Diyos at kilalanin ang lahat ng kanyang kabutihan sa atin. Ang okasyon pong ito ay panata ng mga tunay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Na bago matapos ang bawat taon, tayo ay magsasagawa ng pagsambang pagpapasalamat. Hindi natin kailanman malilimot ang hindi mabilang na kagandahang loob ng Diyos sa atin. At lahat ng pag-iingat at pagliligtas niya sa atin. Sa loob lamang ng taong ito na malapit ng lumipas. Subalit ang gawain ito na pagpapasalamat ay magiging karapat-dapat at makabuluhan lamang kung ito po ay tatanggapin ng Diyos. Kaya paano natin matitiyak na ang ating pagpapasalamat ay magiging karapat-dapat sa paningin ng Diyos? Sino po ang magiging karapat-dapat na mag-alay ng pagpapasalamat sa Diyos? Dito tayo magpasimulang bumasa ng talata ng Biblia sa Awit 106, 1 hanggang 3. Ang sabi ng Biblia, sinong mangangahas
upang magpahayag na siya'y dakila. Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Ano po sagot ng Biblia? Ang sabi, dapat magalak ang sino mang tao na makatarungan, na gawang matuwid ang adhika sa buong niyang buhay. Ano po ang inaasahan sa kanila ng mga taong makatarungan at gawang matuwid ang adhika sa buong buhay? Ang sabi pa, purihin ang Panginoon. Pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Sa makatwid, mga kapatid, sino po ang magiging karapat-dapat na mag-alay ng pagpapasalamat sa Diyos? Ang mga lingkod niyang matuwid at makatarungan. Ano po ang dapat nating maunawaan? Ang mga lingkod ng Diyos na mapang-api at mapanglupig, ugat ng kawalang katarungan, mga tiwali at masama, hindi po magiging karapat-dapat na mag-alay ng pagpapasalamat sa Diyos. Gawin man po nila ito, hindi rin tatanggapin ng Diyos. Kaya magiging walang kabuluhan lamang ang kanilang pagpapasalamat. Ito naman po ang dapat na suriin natin ngayon, mga kapatid. Kabilang pa tayo sa mga hinirang ng Diyos na makatarungan at ang gawain ay matuwid. Sana ganito tayong lahat nakasama ngayon sa pagtitipong ito. Nagsisikap na mabuhay na matuwid at makatarungan. Wala man tayong dalang salapi bilang handog pasasalamat sa Diyos dahil sa ating abang kalagayan ngayon. Subalit mayroong napakahalagang handog na inaasahan ng Diyos sa atin. Ano po ang mahalagang handog natin ngayon sa Diyos? Na tiyak na tatanggapin niya at pagiging dapatin. Sa awit 51:17, ang sabi ng lingkod ng Diyos, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ano po ang katunayan ang ganitong handog, ang tiyak na karapat-dapat at tatanggapin ng Diyos? Ang sabi pa, ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Kaya kasama po sa dapat nating siya sa atin ngayon, mga kapatid, sa ating pagtitipon ngayon, pagpapasalamat. Tayo ba ay buong kababaang loob na humaharap sa Diyos ngayon? Nataglay ang nagsisising puso sa lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Kanina pa, sa ating mga pansariling mga panalangin at maging sa ating panimulang panalangin, naghain na tayo sa Diyos ng maraming pagpapasalamat. Pagkatapos ay buong pagmamakaawa nating ipinakiusap na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Maawa nawa ang Ama na paging dapatin niya tayong lahat at tanggapin sa ating pagpapasalamat sa Kanya. Ano po ang dapat nating panaligan sa ating pagpapasalamat sa Diyos ngayon? Nakatibayan na tayo inaaring ganap niya. Katulad ng pananalig ng lingkod ng Diyos. Ang sabi niya sa Isaiah 12:1, ako'y pasasalamat sa iyo, O Panginoon, sapagkat bagaman ikaw ay nagalit sa akin, ang iyong galit ay napawi at iyong inaaliw ako. Ano po ang katunayan nito, mga kapatid? Na kung nagalit man ang Diyos sa atin,
dahil sa ating pagkakamali, sa ating pagkukulang bilang mga tao. Pero naghanap-hawi na yun. At tayo pinatawad na ng Diyos. Ano katunayan niya? Pumayag siyang makarating tayo sa banal na okasyong ito ng ating pagpapasalamat sa Kanya. Kung ang Diyos ay galit sa atin, wala na sana tayo ngayon sa espesyal na pagtitipong ito. Lubos tayong sumasampalataya. Ang ating presensya ngayon sa pagtitipong ito po ang matibay na katunayang tayo'y inaaring ganap ng Diyos. Ano pangako ng Diyos? Ngayong tayo ay nagkakatipon sa pagsampang pagpapasalamat sa Kanya, nangako siyang makakasama natin siya upang tayo ay pagpalain. Kaya anong dapat nating hangarin? Yayamang ang Diyos ay lagi nating kasama sa ating mga pagsamba. Gaya ng hangarin ng lingkod ng Diyos. Ang sabi niya sa awit 27:4-5, isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay. Ano po ang ibig niyang sabihin? Gusto niya lagi siya sa pagsamba. Sapagkat sa loob ng templo o gusaling sambahan o sa tahanan ng Diyos, doon natin isinasagawa ang ating mga pagsamba. Anong pagpapala ang nakalaan sa pagsamba? Ang sabi niya, upang kagandahan ng Panginoon ay aking mapagmasdan. At dooy humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Totoong-totoo ito sa buhay natin, mga kapatid. Sa ating mga pagsamba ay nararanasan po natin ang presensya ng Diyos. Ipinagkakaloob niya ang kanyang patnubay sa pamamagitan ng kanyang mga aral na itinuturo sa atin. Kaya sa pagsamba, panatag tayo at naliligayahang mainam dahil sa kapangyarihang ipinalalaganap ng Diyos sa ating kapulungan. Wala man tayo sa iisang dako sapagkat magkakahiwa-hiwalay tayo, mga kapatid, magkakalayo ang dako na ating kinaroroonan. Pero sa tulong ng teknolohiya, nagkakatipon tayo na para tayong nasa iisang dako, na pag-iisa natin ang ating mga puso't damdamin sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. At ngayon, sa ating pagpapasalamat sa Kanya, sa ganitong mga pagtitipon, natutupad ang pangako ng Diyos na tayo Kanyang pinapatnubayan, na tayo Kanyang iniingatan, na tayo Kanyang pinalalakas. Sino pa ang nangakong sasama sa ating pagsamba bilang pagpapasalamat sa ating Diyos? Sa Mateo 18:20, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Ang ginagawa natin, mga kapatid, ay pagtitipon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo bilang mga kaanib, mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ito po ang pagtitipon na pinangakuan ni Kristo ng kanyang pakikisama. Sa makatwid, hindi lamang ang Diyos ang ating kasama ngayon, kundi maging ang Panginoong Jesucristo na nuklukan ng awa at biyaya. Narito rin siya upang tulungan tayo sa ating mga pangangailangan sa Ama. Siya ang makikiusap sa Diyos
upang ipagkaloob sa atin ang ating mga kahilingan. Ano po ang dapat nating ipanalangin sa Diyos sa araw na ito ng ating pagpapasalamat sa Kanya? Sabihin natin sa Diyos ang panalangin ng lingkod ng Diyos sa awit 27. Ang sabi niya, pakinggan mo ako, Panginoon, sa aking panawagan. Sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Panginoon, lumapit ka sa akin. Sagot ko'y nariyan na ako at kita'y sasambahin. Ipagmakaawa natin sa Ama. Sabihin natin, huwag ka sanang magagalit sa akin. Ang iyong lingkod, huwag mo sanang palayasin. Tulungan mo ako, Diyos, ng aking kaligtasan. Huwag mo po akong iwan at huwag pabayaan. Ilingin natin sa Diyos na palaganapin na niya ang kanyang espiritu sa ating kalagitnaan, saan man tayo naroon. Isugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga tahanan o saan mang dako tayo naroon. Maawa sana ang Ama. Basbasan niya tayong lahat na magkakapatid. Wala sanang sino man sa atin sa pagpapasalamat na ito ay mabigo at hindi niya maranasan at makasama ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo. Ano naman ang dapat nating iabilin sa Diyos pagkatapos ng ating pagsamba upang matiwasay nating marating ang hangganan ng ating paglalakbay. Tulad ng panalangin ng lingkod ng Diyos, ang sabi niya sa 11 hanggang 13, ituro mo sa akin, Panginoon, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas ako'y iyong samahan, pagkat naglipa na ang aking mga kaaway. Ito ang dapat laging una o pangunahin sa ating panalangin. Bawat panalangin natin sa Diyos, dapat ito po ang una nating hinihiling, na ituro ng Diyos sa atin ang kanyang kagustuhan o ang kanyang kalooban at siyang ating maisakatuparan sa ating buhay. Sa gayon ay lagi nating magawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Laging maging ayon sa kalooban ng Diyos ang lakad ng ating pamumuhay. Sabihin din natin sa Diyos sa ating mga panalangin, sa ligtas na landas, ako'y iyong samahan, pagkat naglipa na ang aking mga kaaway. Lilipas na naman ang taong ito. Harap na muli tayo sa panibagong taon. Ihabilin natin sa Diyos ang ating buhay sa panig ng mga magulang, mga ama-ama at mga ina ng tahanan. Ihabilin natin ang ating sambahayan, ang ating mga anak. Nasamahan tayo at lagi tayong pangunahan sa ligtas na landas. Ano man ang mga nangyayaring kaguluhan sa kapaligiran, katampalasanan, mga kalamidad, iba't ibang karamdamang kumakalat, ano man yan, ligtas tayong makatawid araw-araw sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Sabihin natin mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, bahala na siya sa atin. Ano man ang mangyari, ano ang dapat na maging matatag na panaligan natin. Panaligan nating matatag ang ganito.
Naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ng Panginoon ay aking masasaksihan. Sampalatayan na nating lubos ito, mga kapatid. Lalo na sa ating kalagayan ngayon. Hindi naman natin hawak ang ating buhay. Ang Diyos ang nakakaalam ng hangganan ng buhay natin. Pero sampalatayan na nating bago tayo mamatay, kabutihan ng Panginoon ay ating masasaksihan. Hindi niya tayo lilimutin. Lalong-lalo na sa ganito nating mga pagtitipon at pagsamba. Ibubuhos siya sa atin ng saganang biyaya na kailangan natin. Ano naman ang dapat nating pagkaisahang ipangako ngayon sa Diyos? Pagkatapos ng ating pagpapasalamat, sabihin natin sa talatang 14, magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo, at huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Mga kapatid, bago natin tapusin ang leksyon, bago tayo tumayo upang sama-samang manalangin, tinatanong namin kayo, dahil matatapos na ang taong ito, haharap na muli tayo sa panibagong taon ng buhay natin. Ano ang kalagayan ng inyong buhay? Sa panig ng mga magulang, ano ang sitwasyon ninyo ngayon? Bilang mga lingkod ng Diyos na nakikipagpakaalang-alang sa pananampalataya. Nahihirapan ba kayo? Mabigat ba ang pagsubok? Dumarating ba ang sandali na kayo ay tila pinapanawan ng pag-asa? Dumarating ba ang sandali na parang bibitiw kayo at susuko sa inyong paglilingkod sa Diyos? Sa panig ng mga anak, dumarating ba ang sandali sa buhay ninyo na hindi ninyo alam kung ano gagawin ninyo, kung ano ang inyong magiging kinabukasan, kung anong naghihintay sa inyong buhay sa hinaharap, lalo na sa kalagayan ninyo ngayon, na kayo ay kasama na naninindigan sa katuwiran, kasamang nagtitiis ng mabagsik na pag-uusig. Ang buhay natin ay sagana sa kanubayan. Ngayon, tiwala natin sa Diyos. Dinggin natin ang panawagan sa atin. Panaligan nating lubos. Magtiwala kayo sa Panginoon. Magpakatatag kayo at huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng marami sa inyo. Salamat, Ama, sa aming amang kalagayan. Itinulot mo pa rin kaming makapagsagawa ng aming pagpapasalamat bago matapos ang taon. Opo, nasasabi kami makapasok sa kapilya para doon kami magpasalamat sa iyo. Ngunit namamatid mo ang mga aming kalagayan. Salamat na lamang. Meron pa rin kami ganito mga pagsamba. At sa bawat pagsamba namin, kasama ka namin. Hindi mo kami inuulila.
Aming Ama. Ito ang dahilan bakit kami nagpapasalamat. Ang totoo kami ang unang-unang dapat na magpasalamat. Dahil sa aming amang kalagayan, nakita namin ang iyong kapangyarihan. Nasaksiyan namin ang gawa ng iyong kamay. Binatbat mo kaming lalo ng mga patotoo. Napakabuti mo, Ama. Tanggapin mo kaming lahat. Maawa ka po. Pagkatapos ng pagtitipong ito, magpapatuloy kami sa paglalakbay. Bahala ka na sa amin. Batid mo ang aming kalalagayan. Mula sa langit na iyong taon. Natatanaw mo kami lahat. Kita mo ang kalagayan ng bawat pamilya. Kung ano ang sitwasyon sa aming mga tahanan. Hawa ka, Ama. Bahala ka na sa amin. Alam namin, ikaw ang bumubuhay sa amin. Huwag mo kaming iwan kahit saglit. Ingatan mo kami at panatiliin sa ligtas na daan. Mabuhay kami sa ilalim ng iyong pagkalinga at pagkukupkup. Magtitiwala kami sa iyo. Magpapakatatag kami, Ama. Hindi kami mawawala ng pag-asa. Sa'yo kami tatawag. Sa'yo kami manganganlong. Ikaw lamang, Ama, ang aming pag-asa. Sa'yo lang kami maglilingkod. Sa'yo lang kami susunod. Panginoong Yesus, salamat ng marami. Salamat, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa pagtitipong ito'y pinakisamahan mo kami. Ang iyong Espiritu ay nadarama namin sa aming mga puso. Umaaliw sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoong Jesus. Maawa ka, wag mo kaming bibitiwan. Alalayan mo kami. Patuloy mo kaming pangunahan sa paglalakbay. Walang sino man sa amin ang maiwan sa daan ng paglalakbay. O maparwara, maligaw, madaya, at mapahabang. Hindi kaming lahat manatili po nangahawak sa mga aral na itinuro ng sugo. Dito kami laging mabuhay. Mamalagi kami sa aming kaligtasan. Ama, hindi namin naninimot idalangin ang aming mga kapatid na hanggang ngayon ay nagtatago dahil sa tindi ng pag-uusig. Ingatan mo silang lahat saan man naroon. Patuloy na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Lalong-lalo na ang naiwang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Ang mga nagtitiis pa rin hanggang ngayon sa bilangguan. Maawa ka po, palayain mo ng aming mga kapatid. Makasama namin sila sa mga paglilingkod sa iyo. At muli nilang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Kapatid na Teddy, kung nagkakasakit, pagagalingin mo po. Patuloy mo pang ibasbas ang buhay at lakas. Nananalig kaming lubos, Ama. Tinanggap mo ang aming ginawang pagpapasalamat. Ang aming pagtitipon nagdulot po sa iyo
ng iba yung kalwalhatian. Ihiling na po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.